ano, yung Sierra Madre. Eh kasi po, ganito napapansin ko eh. Eto napansin ko lang para mapadali po sa mga politiko, nagre-recruit po sila per ano, yung isang buhos ng mga vlogger, grupo-grupo. Oh, 'di ba? Kaya sinasabi ni Banat Bay si Cash Jarrett nagre-recruit, 'di ba? O para kasi mas pag may grupo ka, mas ano ka sa mga politiko kasi hindi lang isang katawan mo eh. Ayun po 'yun. Kaya tayo, wag na tayong makakaasa po kayo na hindi po ako mare-recruit ng mga politiko kasi soloista ako. Wala akong kagrupo. Tandaan nyo. Kaya pala grupo-grupo lahat yan. Ang tanda ko na no? Pero kunwari hindi ko nararamdaman kung bakit sila nagbubuo ng mga grupo-grupo. Kunwari hindi ko alam. Pero na-shock talaga. Okay. Ay hindi, Kalayaan Islands sa atin po talaga yan. Meron tayong ano ron meron tayong base ng mga sundalo ron. Hindi po nila pwedeng basta-basta galawin yun. Gera po yun pag nilusob nila yun. Yun po kasing mga pinagtatalunan, ah, yung pong pinagtatalunan na unoccupied, yun po yun, unoccupied po ang tawag. Yung mga occupied territories, wala na po yan. Hindi, gera na po yan pag kinuha mo. Gera na po yan. Tayo po, may occupied territory tayo, yung Kalayaan Group of Islands. Sila din, meron din Vietnam, marami. Vietnam marami, hindi natin inaaway Vietnam di ba? Okay, punta na po tayo rito kay Trillanes, no? Sabi na may secret deal o deal with China. Tanong ko, saan galing yung info nyo? Na bukod, ayan, katulad niya, si Makagago, lahat naman ng grupo niya ron. Ayan, kaya nakikigrupo yan. Alam mo na yun, yung ang kausap lang nila si Makagago, tapos si Makagago na bahala mag-recruit. Ganun yun. Kaya pinagre-recruit. Kaya si Nino, di ba, meron. Pero yun si Nino may grupo rin. Di ba? Si Banat Bay may grupo. Si Jarrett may grupo. Pati nga yan yung ibang mga loyalista may grupo Kaya naririnig nyo na. Nakikita nyo na po yung sa mga vlogger. Para na rin silang para na rin silang mga pag nakagrupo ka na, alam na yan na meron talagang may patutunguhan ka. Hindi naman. Mahirap pong sabihin na nababayaran po sila. Wala po akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko po, may grupo sila. Mas madaling makausap ng mga politiko yung mga grupo. Alangan namang, di ba? Alimbawa, ikaw politiko ka. Siyempre, mas madaling kausap yung isang grupo agad na isa lang kakausapin mo tapos tangay kagad nun, ilang vlogger kagad. Kaysa isang vlogger na isang katawan lang. Kaya walang magtsatsaga sa akin na kausapin ako ng politiko. Kaya makakatiyak po kayo na hanggang sa matapos po ako mag-vlog, solo po ako. Kasi hindi ako tatagal sa mga grupo Una, mas matigas ang ulo ko sa kanilang lahat. Hindi nila ako kayang kontrolin. Wala nakakakontrol sa akin May sarili. Ay, ano na tayo Nakalimutan ko lang sabihin. Nabitin tayo. Yung ibang hindi natin natalakay, mamaya ng gabi. Continuation para naman po sa inyong mga katanungan at sa inyong mga reaksyon. Maraming salamat po sa Facebook. Magwawakas na po tayo sa Facebook. Lahat po ng mga nabitin sa Facebook, punta po kayo sa YouTube. Doon niyo po ituloy ang inyong question and answer. Kasi po sa Facebook, hindi po umaandar yung ating mga yung inyong mga tinatype diyan, ang tawag doon, reaction, hindi ko po nababasa. Kaya lahat po, pwede po kayong lumipat sa Facebook. Bye! Ay, sa YouTube pala. Okay, dito. Dito na tayo.
Ever since sa YouTube ako nanonood sa boss, Carlo. Okay, pwede na po kayo magtanong ng inyong mga katanungan. Sixth Sense. Eco Food. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape ha. Wag po kayong matuwa na may nanonood sa atin. Masarap din na may nagpapakape rin. Para matuwa. Matuwa rin naman si Badong. Yung may mga pampakape lang po. Ayan. Di ka nila isasama sa grupo Kuya Bads kasi competition ka. Kasi mas matalino ka. Alam nila na consistent ka. Sir Bads, di ba si Erwin Tulfo kasama ni Andanaria noon under FPRRD na wala na rin sa tamang landas? Di alam nyo na kung bakit, di ba? Alam nyo na. Dati nga, bilib na bilib ako sa mga Tulfo. Pag naririnig ko nga yung mga negative sa kanila, hindi naman ganyan yata mga Tulfo. Ngayon, pag nakakarinig ako na negative, talagang parang ang ganyan sila. Kahit na ano negative, alam niyo na yung sinasabi ko negative. Siyempre, mahirap sila akasahan nun. Di ba? Pero parang, di ba, no? Okay. Boss Badong, pupuyatin muna naman ako mamayang gabi. Dapat maaga-aga ka mamaya, wag naman alas 11 ng gabi. Yan. Like, share, kahit mga trolls. Pag ikaw, Sir Badong, di na kailangan magtanong kasi klaro ang paliwanag mo. O di kahit na ibang issues na naririnig nyo, na nahihiwagaan kayo, pwede nyo itanong kahit hindi po natin tinalakay. Kaya sa Radyo Pilipinas, dati programa niya dahil pro Duterte. Ngayon di na. Okay. Roland Cabalcar, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Hindi ba pwedeng pampakok? Hi, Boss Buds, masyado na ako mataba sa cook. Tulfo, bakit kung ano-anong pinopost ng ibang vlogger tungkol sa'yo, pag minsan may puti pa sa bibig? Gumagawa po sila eh. Yan po, ganyan po sila ka-imaginative para po ako pabagsakin. Kasi hindi po nila makaya yung argument ko eh. Ginagawan po nila ako ng mga kwento. Kaya in return, inuuto ko rin sila. Kita nyo po, alam nyo po, kaya ko nang kontrolin yung mga tukmol na yan eh. Hindi nila namamalayan. Ito, sinasabi ko na yung ginagawa ko sa inyo. Kinokontrol ko kayo. Binibigyan ko kayo araw-araw ng pwedeng yung gawing topic para sa akin. Di ba? Hindi ko sasabihin pa kung ano yung purpose ko. Mamaya, mag-abang uli kayo dyan. Makakakuha na naman kayo ng video para sunod dun sa mga topic nyo sa akin. Kontrolado ko na utak nyo. Ako na magsasabi, eto ilalabas nyo. Ilabas nyo to. Kung ano sabihin at gawin ko rito, ilalabas nyo. Hindi nyo namamalayan, di ba? Akala nyo lang. Akala nyo lang nasisiraan nyo ko. Pero mukha kayong tanga. Di ba sinabi ko na yan? Tignan nyo eto sabi ko nun. Eto ilabas nyo to. Nilabas nga. Kontrolado ko na utak nila eh. Ang bababaw kasi. Magbibigay pa ako mamaya. Magsasabi, magkukwento ko. Magbibigay ako na action para meron kayo araw-araw. Di ba? Aasa na kayo sa akin ngayon. Ako na ang tagagawa ng inyong content. Sir Baz, tanong ko lang kung may sugar po ba ang kape nyo? Opo. 3-in-1. Dati naman po, naranasan ko naman yung ano lang, yung black coffee lang. Kaya lang, na-realize ko po sa sarili ko, para saan ang lahat kung hindi ko naman na-enjoy kahit yung kape. Nagtapat na ako sa sarili ko eh. Para humaba buhay ko, para maging 99 ako at nakasakay na ako sa wheelchair na. O kaya inaalalayan na lang ako. Hindi na. Okay na.
Okay na ako sa 3-in-1. Yan. Roger Ballesteros, thank you very much sa $199 na pangkape. Uy, i-add natin. Sa mga in-add po natin, ha, kayo po ay pinagtitiwalaan ko, hindi para magbura na magbura. Yung mga bastos lang ang buburahin. Baho di Masinloc. Good PM, boss. Sayang si Erwin. Nagamit lang sa kalokohan. Nakipag-cash sunduan kay Tambi. Kaya ala-alala eh. No, feeling niya, ano siya eh, malaki yung position niya eh. Putya. Nagmukha ka lang Julalay at atakdog. Ano pagkakaiba mo kala ano? Ano pagkakaiba mo kala Franz Castro? Yun lang ang papel mo na ngayon. Dati ang taas ng tingin sa iyo eh. Erwin, dati, real talk, ang taas ng tingin sa iyo. Kaya ka nga nagna-number 1, nagna-number 2 eh, di ba? Okay. Pero, sa totoo lang, bababa na tingin sa iyo. Ngayon, ano na lang tingin sa iyo? Atakdog ka na lang. Kung paano namin tinitignan, itong sila Franz Castro na atakdog lang, ganun na tingin namin sa iyo, Erwin. Sir Baz, todo tira na sina Libayan at Atty. Claire at direct sa pag-atake sa Duterte. Sa mga kabatas sila lang tatlo ang ampaw. Eh ano ngayon? Sino ba yung mga... ano, number 1 po ba sa Senate? Ayan, para banatan ko sila. Di po ba? Ano po mahita ko pag binanatan ko si Claire, si Libayan? Ano po? Wala pong political gain eh. Atakihin ko na lang si Erwin Tulfo na atakdog. Number 1 sa survey, number 2 sa survey. Number pang ilan ba si Atty. Claire at si Atty. Libayan? Minsan, gagamitin nyo rin, hindi po lahat ng pwedeng banatan, dapat banatan. Puta mga attorney yan. Baka mapasubo ako dyan, di nagbanatan na lang kami na nagbanatan. Pero hindi po yan ang labanan. Eh. Di ba? Wala pong... Bernadette Loimker, thank you very much sa 10 Australian dollars. Okay, maraming salamat Ma'am Bernadette. Yan. Kaya hindi po lahat babanatan nyo. Eh po mga abogado yan, di nagbanatan na lang kami na nagbanatan yan. Tuwan-tuwa kaya yan na nakikipagbanatan. Sayang eh. Ito mga banata ko, mga kalaban ni Sara Duterte, mga posibleng maging sakit ng ulo ng mga Duterte. Isa lang ako eh. Alam niyo yun? Gagamitin ko yung resources ko sa matinong paraan. Hindi yung porket. Okay, mag-alala. Darating din tayo dyan. Pag wala ng Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, mga Trillanes, mga tunay na kalaban na babanatan. Boss ba sa amin ng mga Tulfo, di na talaga iboboto. Kitang-kita ng kulay mo, Erwin, tambalos-los ka na rin, kasama ka na sa Inidoro. Mga rofor yan, Bukbok, Dante, Ninyo at Erwin. Kuya Badong, kinukulta mo ba utak ng mga nagnanasa kay Badong Kanorlaway kay... Oh. Okay, mag-alala. Sige. Mamaya, ano lang kayo dyan, kontrolado ko na utak nila eh. Kala nyo, marami kong ginaganyan. Kinokontrol kong utak. Ako nagdadala ng mga usapin. Ito ang dapat pag-usapan. Tama yan. Para mabobo na. Pag na-realize ng mga viewer nyo na binubobo lang kayo, mag-aalisa. Boss Badong, block mo na raw yung ex-major pakape sa'yo. Hindi ko alam kung anong ibig mo sabihin. Tago na lang natin. Bilin ako? Hindi ko na pinag-iintindi. Sabi nga sa inyo eh. Sila Libayan nga tsaka si Claire eh.
Gusto nilang banatan ko eh. Pucha, sabi ko, mas importante kung binabanatan. Sipin mo si Libayan Trophy, mga attack dogs, magkalabang mortal sila, ba't parehas tuta ni Tamba? Pera-pera lang sa mga tulpo. Kung marunong ang tao na mag-analyze, isama nyo pa sa mga hunyango na nasa Senado na kawawa ang Pilipinas. Huwag kalimutan si reboot ang lahat ng tambaluslos at Marcos candidate sa 2025. Ayan po. Yan, totoo yan. Tignan nyo, kung makabanat ngayon kay Duterte, kala mo, mga putya, dati. Di ba? Tama yun, nakalimutan ko na yun. Tao ni Andanar yan, di ba? Nung si Andanar pa yung, PCSO? PCO pala. Lahat ng mga takdog, walang prinsipyo makasarili. Maaga nilang pinakilala kung anong uri ng prinsipyo paninindigan. Kung meron man ng mga taong yan na pag natalian ng pera sa leeg, sunod-sunuran na sila sa kanilang benefactor. Unahing banata ng mga bumabanat na posibleng kumandidato sa susunod na eleksyon. Correct. Muunahin yung mga amuyong. Tulfogs, kapit na sana sa pwesto. Wait nyo, pagbagsak na, lalo na si PBM, lilipat bakod na yung mga yan. Alam nyo yan si Rapi, nakita na natin yan eh. Naalala nyo yung time na binanatan niya si Duterte, yung ABS-CBN, tapos 100,000 per day yan nawawala niya subscriber. Bumaliktad eh. Di ba? Nagpaliwanag siya, hindi naman atake sa Duterte yun, di ba? Alam natin yung mga yan. Takot yan mawalan ng mga subscriber. Putya, kung sa subscriber ka lang natatakot, Boss Bans, nakita mo ba yung pangkape sa akin? Kasi di ko narinig sa'yo, pasensya ka na. Oy, Roger Ballesteros, nabanggit ba natin? Oh, 199. Roger Ballesteros. Oh, nabanggit ko. Pangalawa ka eh. Baka nag-CR ka. Thank you very much, Roger Ballesteros. So, $199. Yan. Binanatan din ni Katon Ying si Erwin Tulfo. Sabi, balimbing at walang prinsipyo. No vote for Marcos and Tulfo, derecho inidoro. Kuya Badong, pahinugin mo muna channel tapos pag nakulta-kulta utak, report mo na. Hindi. Okay lang yan. Kontrolado na ko na sila. Ako na nga nagbibigay ng kanilang topic eh. Mamaya, bibigyan ko kayo ng topic. Habang nakikipagkwentuhan ako sa totoong mga viewers ng totoong vlog, iniisip ko na kung anong susunod yung topic. Yung mga obsessed sa akin, iniisip ko na. Kasi sumusunod na kayo eh. Sabi ko, eto yung sunod yung itopic ko. Ayan, di ba? Tinapik nga nila. Mamaya. Ito magkukwento ko ng hindi totoo. Pero itatopic nyo. Para may topic kayo, di ba? Pero sasabihin ko dito sa viewers ko, viewers, hindi to totoo. Para lang to sa mga obsessed sa akin. Para may topic sila. Ayan Tapos itatopic nila yan. Mga totoo nga eh. Kaya ko nang kontrolin ng utak nila eh. Kala nyo, ako pinagtatawanan nyo. Kayo ang pinagtatawanan ko. Sapat na sa akin yun. Naglilibang ako. Mamaya, magkukwento ko ng hindi totoo. Tapos yun yung laman ng topic nyo. Para magmukha kayong tanga. Pinipidang ko kayo ng mga mula lang sa aking imagination. Tapos syempre dahil wala kayong imagination, magmumukha na kayong tanga. Yan ang itatopic nyo naman Kasi pigang-piga na kayo. Gusto nyo palabasin na mangkanurakot manyak. Sige, bibigyan ko kayo ng mga ideya kung paano maging manyak. Okay na ba yun? Tapos ilabas nyo sa mga channel nyo. Tapos magtatawanan kayo. Pagtatawanan ko lang kayo, kahit ako lang nakatatawa. Hindi ko kinakailangan maraming matawa. Pero mamaya na yan. Dito muna tayo sa totoo. Nabalitaan mo ba, boss, yung pinuna ng French delegates ang pag-aya ng travel ng mga cabinet ni Kuting? Sa Karambola, binalita yon. Nandun si Attorney Trixie. Hindi ko nabalitaan. Paano kung nahihinog
channel dahil puro kanor na lang content at peke subscriber. Di makikilala sila ng mga bugok. Di ba? Alam na nila na niloloko ko lang sila eh. Tignan nyo ha, ang ginagawa ko sa inyo ha. Pinipidan ko kayo ng mga kabaliwan, tapos ilalabas nyo sa channel nyo, yun. Yun ang mangyari. Sir Bans, kanina pa po ako nakapindot. Wag na natin yan iboto, yan dalawang Tulfo at mga Marcos Tambaluslos. Yan, Corazon Austerio. Galit kasi sa iyo, puyo mo lang hinalikan. Problemang pang-asawa at kanto lang ang kayang isolve. Yung PCSO nga hanggang tokis lang. Ay, hindi naman. Ikaw naman, Lovely Castro Mayor. Narinig mo ba yung sinabi? Tumaas ang kilay niya. Tumaas daw ang kilay ni Tulfo. Bigyan ka ba naman ng katwiran? Eh? Kita niyo, sabi ni Tulfo, isang tao, 20 beses, 20 beses na tumama. Isang tao. Saan ka nakakita nun? Ito paliwanag ng PCSO, di ba? Sabi ng PCSO, iba naman yung tumama sa kumubra. Talagang pag nagpaliwanag sila, mas palpak pa eh. Ibig mo sabihin, tumama ka? Pinakubra mo sa iba? Ang swerte naman ng taga-kubra na yun. 20 beses sa loob ng isang buwan, ha? Ano nangyari ron? Siya naghahanap ng kukubrahin. Hinahanap niya yung mga tumama. Mas kabaliwan po yun eh. Yung sinasabi ninyo eh. Kung ako tumama ng 10,000, ako mismo yung pupunta para kunin yung 10,000. Hindi ako maghahanap ng tao para siya yung pakubrahin ko. Napakaswerte naman ng lugar na yun. Kasi hindi ka naman magpapakubra kung hindi mo kilala yung tao na yun eh. Di po ba? Napakaswerte naman ng tao na yun. Ng lugar na yun na sa isang buwan, dun sa lugar na yun, may tumama na 20 piraso. Isang baryo. Baryo malamang yun. Kasi kung nasa bayan ka, bakit mo ipapakubra pa sa isang tao? Di pumunta ka na lang sa PCSO. Bulan yan. Kaya nga, di ba? Nasa isang isla ba yun? Swerte naman ng isla na yun. 20 beses, tumatama sila. Mas palpak pa yung paliwanag eh. Kung kayo po may isip, tumama ka, hahanapin mo yung taga-kubra. Sino ba yung taga-kubra sa PCSO? Si ganun. Tagaron nyo sa kabilang baryo. Sige nga, puntahan ko nga. Para siya pakubrahin ko. Kalokohan. Bakit wala bang hinihinging ID doon sa tumama sa loto, lalo na kukubrahin mo na? Correct! Di ba? Ikaw ang kukubra, ibang tao nanalo. Tsaka, hindi ba nakahalata yung PC? Malamang isang branch lang yung kinukubrahan. O mas, sabihin, iba-ibang branch ang kinubrahan. O hindi ba mas sindikato yun? Kung iba-ibang branch ang kinukubrahan. Totoo ba na may laglag bala na naman? Pauwi pa naman kami. Balutin nyo na po ang inyong mga baggage. Kung sakali po kayo po ay merong may laglag bala po kayo, magwala po kayo. May mga, lahat po ng tao ngayon meron ng cellphone. Meron kukuha niyan. Tapos kunan nyo po ng cellphone ng sarili nyo. Sabihin nyo, bakit po kami magdadala ng bala? Di ba? Pinagbubulala. Ayaan nyo po na i-live nyo po sa Facebook. Mapipick up na po yan. Yan po, may power na kayo ngayon. Kasi hindi naman kayo sasaktan yan. Eh. Di lalo na pag sinaktan kayo. Kunan nyo ng video kagad. Tapos, i-live nyo sa Facebook. Pwede naman kayo mag-live sa Facebook. Lahat ng kakilala nyo, yun, makakarating po yan. Milyong-milyong kinamal, di ginamit ng utak. Pwede rin namang iba ang mag-collect basta dala ang winning ticket.
Oo nga, Ma'am Emelita. Kayo po ba, kasi ang imposible po rin sa sinasabi, Ma'am Emelita, napakaswerte naman ang lugar na yon. Sa loob ng isang buwan, merong taong tumatama ng 20 piraso. Yun po ang imposible, sa isang lugar may 20 piraso na tumatama. Hindi po pwedeng sa ibang lugar yun. Bakit po? Hindi mo ipapakubra yung panalo mong loto sa taong hindi mo kakilala. Freedom of information, lalaban tayo, sir. Huwag po kayo magpaloko dyan sa mga yan. Idutil talaga yung Mel Robles, din nag-isip, sinasabi, lalong nababaon sa kasinungalingan. Hindi po pwede yun eh. Sino pong tao po lalapit sa'yo, tumama po ba kayo sa loto? Ako po yung taga-kubra. Amin na po yung ano nyo. Badong supot. Oh, ikaw naman. Sabi ko na eh. Kaya mo nalaman yan, baby ko. Meron, nagsisiar ako dito sa SM. Sa SM Aura. Meron tingin ng tingin sa akin. Ikaw siguro yun eh. Ikaw talaga, baby ko. Tinatago-tago ko na nga. Supot daw ako. O, yan pala. Ayan. Yan ang topic natin mamaya sa mga ungas. Oy, yung mga obsessed sa akin na kumukuha ng video, yan ang topic ko. Supot pa si Badong pero manyak na. O yan, meron na kayo. Ha? Ganyan ako kahenyo. Ito ang inyong topic. Loko lang to, alam ng mga viewers natin. Pero kayo, tototohanin nyo to. Uutusan ko kayo, ito ang topic ninyo. Supot pa si Badong pero manyak na. Ayan ha, mamaya. Yan ang topic nyo. May topic na kayo. Habang tayo, kita nyo, ganun po ako kahenyo eh. Gagawan ko ng kwento yan mamaya ha. Para naman meron kayong vlogs. Kasi mahihina kukotin nyo. Mamaya. Siyempre, ngayon ko palang iniisip. Habang sumasagot ako ng mga seryosong sagot, pipidan ko kayo ng mga impormasyon. Basta may topic na kayo. Supot pa si Badong, manyak na. Okay. Full paid na sina. Marami talaga ang bangag ng mga troll. Pag nagta-travel si PRRD, papakita niya sa ating Pinoy na sa fast food lang siya kakain ng mga cabinet niya. Yan ang delikadesa. Yan. Sensor, full paid na senatong, kaya pa bang magtiis ng mga tao dyan? Wala po tayong magagawa eh. Ako po, hindi po ako nananawagan ng kung ano. Hanggang 2028, magtitiis po tayo. Ganyan po ang perks ng democracy. Ay, mga kapatid, magpakape naman kayo, ba? Masayang eh. Inaro Stories left the group. Inaway siya ng mga kagrupo niyang bangag kung bakit daw kasi pumapasok pa dito. Ang hindi alam ni Inaro nandito lang. Nakalubog lang mga na-hide mga dating moderators. Baka yung isang tao lang nagbibigay ng tip basta may commission siya din sa kobrador. Wala na yan. Ano na lang nila yan? Palusot yan ni Mel Robles na imposibleng palusot. Grabe naman, Sir Buds. Spoon feed nyo pa yung mga obsessed nyo. Oo, kasi mga bobo eh. Kinukontrol ko na pati yung kanilang Ako na rin nag-iisip para sa kanila. Kasi nakita ko eh. Sample lang ko nga to. Ito gagawin ko. Ilalabas nila. Nilabas nga. Pucha, talagang mahihina talaga utak eh. Boss Buds, gandang hapon po. Tama yan, Boss Buds, para pag nadayo dito viewers nila, mapapakinggan nilang magaling mong komentary at paliwanag sa issue ng lipunan. Kanor content na panay balahura sa Duterte. Banat mga katagal naman. Sigurado, Boss Buds, dating kobrador ng wedding yan.
Wala sigurong tatama ng 20 piraso ng loto ay sa loto kahit na anong ano yan sa loob na sa isang lugar, no? Wala talaga. Mga hater ni Boss Buds, magpakape naman kayo para may pakinabang naman kayo. Sir Buds, ang ibigay mo sa kanila si Mang Kanor Supot Manyak pa. Yan, tama. Yan, yan. Tama yan. Lumaban tayo, sir, in term of freedom of speech pero sa mapayapang paraan. Wala naman po. Basta salitaan, wala naman pong gulo dun. Kuya Badong, ang vlogger na may dosenang doktoral, professor ng history. Alang sa id na ATM ko, Boss Badong, na-hold up ako ni Mrs. kahapon. Nasahod. Next time, pakape ako. Ayan. It's the thought that counts. Ayun pala yung gusto ko sabihin sa babae. Yung umaangal daw tayo na biyahe ng biyahe samantalang pinagmamalaki ni Pangulong Marcos. Hindi po. Dapat po lahat may purpose. Ngayon, kung sasabihin nyo, yun na yung purpose para maipagmalaki tayo. Walang kwenta yung purpose pala. Kung hindi tayo nakikinabang sa pagbabiyahe, kung hindi na-achieve yung foreign investment, walang pakinabang yan. Katangahan palusot na tinaasan lang ng kilay ni Tolpo. Manny De Leon, 2 Singapore dollars. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Manny De Leon. Yan. Manny De Leon, artista dati yan. Aduy, maubos ang pundo if abutin pa ng 2028 yan. Sabi ni Judy Dane. Ngayon lang nga. Duterte kami. Dapat kasi pinagtatawanan na lang rin natin sila eh. Manny De Leon, TY sa pakape. Kuya Badong, pang title ng pelikula, Laway ni Badong Party List. Pero parang tumahimik na naman si Tulpo sa Piseso for the second time around. Hindi naman, tumaas na nga kilay. Ano pa ba gusto nyo? Sinabi ba siya may dapat tanggalin? May sinabi ba siya heads must roll? Wala naman. Ang sinabi niya, tumaas ang kilay ko. Ano pa ba i-expect nyo pag sinabing tumaas ang kilay? May sinabi ba siyang gagawin? Wala naman eh. Salamat sa lahat ng pakape. Walang iya ka, Neneng. Mamaya maniwala yung mga yan. Baka magkakamag-anak pa ang mga nanalo. Magkakapit-bahay siguro kaya iisa kobrador nila. Yun nga pong wedding eh. Di ba? Yung wedding nga po na andalin tumama dahil 2 numero lang eh. Hindi pa nakakapagpatama yung kobrador araw-araw eh. Yun ang imagine niyo. Saan po ba mas madaling tumama? Sa wedding o dun sa... Ano ba kinukubra? Hindi ko na alam kung ano talaga yung mga patayaan sa loto. Yung 4 digits, ganon. Lotto wins ay 1 in a million. Kaya nga minsan in a big groups tumaya. Dito sa Tate, yung mismong winner ang required to cash. Yan siguro ang baguhin nyo. No? Hindi po pwedeng kahit sino nakikikubra para makontrol nyo yan. Tama yun, Ampon Kobe. Dapat ganun din tayo rito. Kung sino yung nanalo siya kukubra. Idol Badong, meron po kasing tinatawag na baliktaya, 3 to 4 numbers lang ang nakukuha. Kaya posible po... hindi! Christian, hindi. Ang sinasabi nilang kumukubra, yung 10,000 pataas, yun po yung kinukubra. Kasi ang alam ko dyan, pag 10,000 pababa, dun lang yun sa outlet. Kung baliktaya lang, baliktaya nga eh. Papalitan mo lang yun. Di ba? Pag baliktaya, papalitan lang sa iyo ng ano eh. Hindi na kinakailangan niya pumunta ka sa mga sa mga opisina. Kasi babaliktaya nga lang eh. Labas po 'yun. Yung maliliit lang po yung tama, hindi na po yan pinapupunta sa branch. Ganun po 'yun, no? So sana alam nyo. Yan po yung sinasabi na yan, 10,000 pataas yan. Yung kukubrahin mo, 10,000 pataas. Hindi po yan yung mas maliliit pa sa 10,000.
Kayo ba kung 10,000 ipapakubra nyo sa iba? Isip-isip din ng katwiran, Mel Robles. Idol Badong, meron po kasing yan. Biyahe, Bulakbol, and more, BBM. Tumaas ang kilay niya kung magkano ang sakay. Taas ang kilay. Bongga kaday. Singapore nga dito, ikaw ang nanalo, ikaw ang kukubra. Binabawi na pala ng mga pakape sa iba dong, kaso di mo nabasa, na-hide mo na pala, ang style ni Bibi Mau naging Lenny na rin. Imekos-mekos na yan, Sir Buds. Lakas ng tama, palong-palo, nawala lang yung tokhang, bumalik kagad sa dating gawi. Hindi ko maintindihan yung ano. Hindi ko kilala kung kaya hindi ko binabanggit eh. Dito nga sa Singapore, 19 years akong tumataya, ni minsan di ako tumama. Iisa lang yung mentor nila, si Bibi Mau at Lutang Lenny. Tumaas ang kilay ni Tulpo na nakita ang 1B. Boss B, dati okay yan, mga Tulpo. Ngayon, napunta na sa government, na bago ang pananaw. Baka dati na silang ganyan. Hindi lang natin nahalata, di ba? Kasi wala namang bumabanat sa kanila nun eh. Napunan nyo, wala namang bumabanat sa mga Tulpo brothers nung araw. Pag 20 plus sa PCSO ng Cobra. Yan, di ba? Kami, no more, dyan na kay Tulfo. Ako nga, more than 20 times nanalo ng loto dito sa New Zealand. Hindi nga lang jackpot. Tutayan ng iwi. Sir Badong, talagang may certified vloggers. Si Dear Pani ng third floor studio. Your Happy Network, siya pa ang nagbibigay ng pera sa mga ito. May listahan ng pangalan hawak. Kita nyo? Sino yun? Yan ba yung mga tinanggal sa PCO? Yan yung mga tinanggal? Ha? Kita nyo ha? Kung pagkakalam ko eh. Third floor studio. Pakisagot mo lang nga Elizabeth Bardenas. Kung yan sila yung tinanggal sa PCO. Yan, nagpapatunay. Meron talagang bigayan. Talagang ito po mangyayari niyan. Ako nakakantsawan pa eh. May narinig pa po ako sa isang vlogger na napasama doon. Yung mga bumabanat daw sa kanila, inggit lang eh. Yung mga nakasama kay Pastor Kibuloy. Tindi, no? Inggit ba ako? Hindi po ako inggit. Pero parang doon ako mainggit. Pag nagsayaman ang lahat ng vlogger. Baka mangyari, balang araw, puta, katatawanan ako eh. Ang yaman na lahat ng vlogger, si Badong na lang. Si Badong na lang ang nangungupahan. Makikita mo na, pabiyahe-biyahe na lahat sa Japan, sa iba-ibang bansa. Iyari tayo yan. Doon ako maiinggit. Okay. Tama yung Boss Buds, isa lang ang taga-kubra. Yun ay si Robles. Yung malalaki ang tama sa Mandaluyong na pinapakubra yun. Yan. Basta kami, di naman iiwan ng mga Duterte kailanman. Sir Badong, pati daw yung Davao, Panglao at Bicol International Airport, pinrivatize na rin ang Aboitiz. Binalita din yan sa Karambola. Wala tayong magagawa eh. Ito nga po, di ba yung asawa ni Vilma Santos, si Recto, nabasa natin dyan na ipaprivatize, balak i-privatize yung mga lupain na naiya. Grabe naman. Mamaya, may topic na tayo. Yan na po topic natin. Okay, medyo pasensya na po kayo. Nanghihina na po ako. Hindi pa po ako nagla-lunch. Gustuhin ko mang ituloy ito. Hanggang dito na lang po muna tayo. No? Ito. Tapos na po yung seryoso. Dito na po tayo sa hindi seryoso. Ito po ay hindi totoo. Ito po ay para sa mga obsessed. No? Nag-iisip po ako eh. Kanina. Para may topic kayo, kawawa naman kayo. Wala kayong may topic eh. Kasi yung isang segundong nangyari,
Ginawa na ninyong kalahating taon na yata. Yun ang topic nyo. Bibigyan ko kayo, pipidan. Tapos na po yung topic nating seryoso, ha. Ito po ay topic po to para sa mga obsessed sa akin, yung mga hayok sa kay Badong. Kukwentuhan ko na po kayo na hindi totoong kwento para po may topic kayo sa mga imagination yung pinagagawa. Ang pamagat ng ating kwento ay si Mang Kanor, supot pa pala. Natuklasan namin na si Mang Kanor ay supot pa pala. Umamin si Badong Mang Kanor na siya ay supot pa sa isang... hindi pala. Kayo pala dapat yun. No? Mali. Bura. Ako pala amin, no? Ano ngayon? Ano ngayon kung supot pa ako? Ang mahalaga, may mga pumapatol sa akin. Yun ang pinaka-importante. Napapasaya ko yung mga pumapatol sa akin. Ha? Kayo. Okay na. Meron na kayong topic, ha? Pahabain nyo na lang yun. Edit. Tapos idadagdag nyo yung idadagdag nyo yung mga ginawa ko noong nakaraan. Ha? Yung mga yan, may dagdag na kayo. I-stretch nyo na lang. Marunong naman kayo dyan eh. Ilop nyo. Okay na. Pero sa mga seryoso po, yan po ay walang katuturan. Yan po ay imbento ko lang. Pero dahil maraming ugok, na walang kakayahang mang-imbento ng kwento, ayan, meron na silang topic. Okay na ba yun, mga kumag? Sige. Ayan, pwede na po kayong mag-saysay. Mapababae, mapalalaki, meron na kayong topic, pwede na kayong magsaysay. Mag-aral ng presidente. Magsaysay. Magkulong sa kwarto, mag-aral ng presidente, magkulong sa kwarto, magsaysay. Paalam, bye-bye. Thank you very much po sa mga ating mga totoong mga kapartner, no? Yung mga hindi totoo na nakasabit na habang habang ako ay nagbabalita ng seryoso. Thank you very much kay Doyo Omega. May pahabol pa. 5 Hong Kong dollars. Thank you very much, Doyo Omega. Ay meron pa rin po kayong meron na naman kayong topic. Yan. So baybayan nyo po bukas kung ano naman maiisip ko na pwede nyo pong gawan ng topic. Okay ba? Sinusuplayan ko na kayo kasi mga bugok kayo eh. Mahihina kayo sa mga imagination. Palala ng palala. Palalain natin, ha? Para balang araw. Okay. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Badong Aratres po. Paalam. Magkita tayo mamayang gabi.